Magandang araw mga bata! Ako si Ate Ellie, isang library intern mula sa Bicol University. Ngayong araw, mayroon akong ibabahaging kwentong na tiyak magugustuhan ninyo at mag-iiwan sa aral sa inyo. Pero, bago tayo magsimula, mayroon lang akong itatanong sa inyo. Sa tingin niyo ba hadlang ang magkaroon ng kaibigan sa kapwa-tao natin may kapansanan? Masaya ang magkaroon ng kaibigan sa napakalaking ganito. Kaya ngayong araw, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento mula sa Room to Read organization na isinulat ni Cora Dandan Albano at iginuhit naman ni Ara Villena. Halina't simulan na natin at tawagin na rin natin ang ating bida na si Itok para sa kanyang kwentong Tara, Itok! Mag-isa na naman si Itok. Mabagal kasi siyang lumangoy at kekewang-gewang sa tubig. Laging kulelat sa karera, laging naiiwan sa galaan. Kalahati lang kasi ang buntot niya. May pating! May pating! Hala! Huwag dyan! Dito tayo! Tapa! Ay sus! Silumba lang pala, sabi ni Itok. Pasensya na, di kasi ako masyadong makakita. Ako si Bulik. Ako si Itok. Tara, masyal tayo. Sige, basta sabihin mo sa akin pag mababangga tayo. Sakay na. May bato. Ang laki pala ng dagat. Bukas ulit ha? At dyan nagtatapos ang pamamasyal ni Itok at ni Bulik sa ngayong araw. Gaya ng kalupaan ay napakalawak din ang kapaligiran nila sa tubig. Kaya naman, mas magandang may kaibigan ka. Kung si Itok ay nagkulang ng isang buntot at si Bulik naman ay mahina ang kanyang patingin, sa lawak ng karagatan ay nahanap pa rin nila ang isa't isa naging magkaibigan. Ito ang patunay na ang diferensya ng isang nilalang ay hindi hadlang upang makihalubilo at makipagbuklod sa kapwa-tao. Lagi nating tandaan na hindi nasusukat ang kanilang kakayahan at kahalagahan sa mga diferensya ng tao. Gaya ng pagpapahalaga natin sa kanila, maaari niya ring maipakita ang pagpapahalaga niyo sa mga tao tulad ng Itok at Bulik sa pamamagitan ng pag-like o love at pag-share ng video na ito at pag-follow sa Albay Provincial Library and Information Center sa Facebook at sa YouTube. Sa susunod muli,